Nauwi sa pagluluksa ang dapat sana'y masayang pagpupugay sa mga kartero sa kanilang Grand Cartero Day ng PhilPost. Isa kasi sa kanilang mga huwarang kartero, inatake sa puso matapos siyang magtanghal. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Kuha ito kay Paul Camote kaninang umaga habang nagtatanghal sa harap ng mga kapwa kartero sa Grand Cartero Day Celebration na layong parangalan ang mga tagapaghatid ng sulat. Ang kanyang inawit, sarili pa niyang komposisyon. Pero yun na pala ang huling pagtatanghal ng 52 anyos na mailman. Matapos umawit, inatake siya sa puso. Siguro sobrang saya, ang daming pumalakpak. Hindi namin akalain na talagang bumaba na siya. Yun na pala yung last. Isinugod siya sa kalapit na ospital ng Maynila, pero dineklara na siyang dead on arrival. So ginawa naman po lahat ng mga linagay yung mga gadget. So talagang tumatalikod na nga ako, talagang hindi yung nag-respond. Ang kanya may bahay, balot ng lungkot sa pagpanaw ng kabiyak. Bukas pa naman ay kaarawan ni Aling Josephine. Sabi ko, aling ko naman yung pera. Madaling kitain ng pera eh. Lalo na sa kanya, sobrang sipag niya. Ngayon naman na magiging kapalit. Aling ko naman yung pera. Isang uwanang kartero si Camote. Halos 2 dekada din siya sa serbisyo. Dangal ng Bayan Awardee noong 2007 at 2 beses na hinirang na Most Outstanding Employee ng PhilPost. Isa siya sa mga talagang modelo nating kartero. At katunayan, siya yung nag-introduce ng paglalagay ng mga numbers at streets sa Quezon City para mas madaling makita yung mga address. Kahit Sabado nagtatrabaho yan, Linggo nagtatrabaho. Wala siyang angal. Ganun ho siya sa kadidikit sa trabaho niya. Matatanggap na mag-anak ang full benefits ng kanilang padre de pamilya. Pinag-aaralan na rin kung ano pang parangal ang maaaring ibigay kay Camote. Salima Refran, nakatutok 24 oras.